Hello everyone! Welcome to my channel! So tatalakayin natin ngayon sa Makabansa, Baitang 3, Termino 1, ang mahalagang lugar na bahagi ng kasaysayan ng komunidad. Noong nakaraan ay tinalakay natin ang mahalagang tao na bahagi ng kasaysayan ng komunidad o ng ating bansang Pilipinas. Saan-saan ang lugar na bahagi ng kasaysayan ng komunidad? Dito sa ating bansa, uunahin natin ay ang Pulo ng Luzon. Ang unang makasaysayang lugar dito sa Luzon ay ang Lungsod Vigan sa Ilocos Sur. Ito ay kinilala ng United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization or UNESCO bilang isang World Heritage Site. At bakit nga ba isang makasaysayang lugar ang Lungsod Vigan sa Ilocos Sur? Dahil ito ang pinakamahusay na nagpreserbang halimbawa ng planadong bayang kolonyal ng Espanya sa Asya. At dahil ito ay itinatag noong 1572 na pinagsasama rito ang arkitektura ng Pilipinas, China at Europa. Kaya nga, dahil sa natatanging kultura at kasaysayan, ito ay kinilala bilang UNESCO World Heritage Site. Ang ikalawang makasaysayang lugar dito sa Luzon ay ang bahay ni Juan Ramos sa Barangay Bahay Turo, Lungsod, Quezon. Ito ang bahay ng anak ni Melchora Tandang Sora Aquino. Ang pagpupulong ng mahigit kumulang 1,000 katipunero ay naganap kung saan sila ay nagkaisang simulan ang armadong pag-aalsa laban sa pamahalaang Espanyol. Ginanap din dito ang unang sigaw sa Pugad Lawin. Ano ba ang unang sigaw sa Pugad Lawin? Ito ay kilala rin bilang sigaw ng Balintawak na naganap noong Agosto 23, 1876. Ito ay pinangunahan ni Andres Bonifacio at ng mga katipunero na nagpunit ng kanilang mga sedula bilang hudyat ng paglaya ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Espanyol. Dumako naman tayo sa mahalagang lugar dito sa Visayas. Ang una ay si ang MacArthur Landing Memorial Park sa Palo, Leyte. Dito unang lumapag si General Douglas MacArthur. Sino ba si General Douglas MacArthur? Siya ay isang bantog na Amerikanong general na naglingkod noong unang digmaang pandaigdig, ikalawang digmaang pandaigdig dito sa ating bansa. Dito niya sinabi ang katagang, "I shall return." Siya ay bumalik sa Pilipinas noong Oktubre 20, 1944 na taon upang tuparin ang kanyang pangakong I shall return. Ito ang simula ng pagtulong niya sa mga Pilipino na makalaya mula sa pananakop ng mga Hapon. Kung inyong makikita, ito ay isang alaala ng paglanding ni General MacArthur sa Palo, Leyte. Kaya kung inyong mapupuntahan ang Leyte, makikita nyo ang mga rebultong iyan.
Dumako naman tayo sa ikalawa. Ito ang Santong Ikalawa yan ha. Okay, Santo Niño Basilica sa lungsod ng Cebu. Ito ang pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Inirigalo ang santo ng eksplorador na si Ferdinand Magellan sa asawa ni Raha Humabon. Kung inyong makikita sa larawan, yan ang Santo Niño Basilica sa lungsod ng Cebu. Sino ba si Ferdinand Magellan? Siya ay isang eksplorador na nakarating dito sa ating bansa. Siya ang nagpalaganap ng Katolisismo dito sa ating bansa. Dumako naman tayo sa Mindanao. Saan-saan ba ang makasaysayang lugar dito sa Mindanao? Uunahin natin ay ang Rizal Shrine sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Ito ay naging tahanan ni Jose Rizal nang siya ay ipinatapon. Dito niya sinulat ang ilang akda. Ang dalawa sa akda ni Dr. Jose Rizal na talagang kilalang-kilala na kanyang isinulat ay ang El Filibusterismo at Noli Me Tangere, kung saan ipinakita niya kung gaano kalupit ang mga dayuhan dito sa ating bansa na nanakop noong panahon. Ang ikalawang makasaysayang lugar dito sa ating bansa, lalong-lalo na sa Mindanao, ay ang Fort Pilar, lungsod Zamboanga. Itinayo upang maging tanggulan laban sa mga Moro at pirata. Ano ang pirata? Ito ay mga taong nagaharang ng sasakyang pandagat upang manguha ng ari-arian ng iba. Dito din sa Fort Pilar, lungsod Zamboanga, itinataguyod ang kombinasyon ng Muslim at ng mga Kristiyano upang matamo ang kaayusan at kapayapaan sa ating lugar. So yun po ang iba't ibang kasaysayan o mga lugar na bahagi ng ating kasaysayan sa ating komunidad.